pagkakataon, nagkaroon po ng nung mga nakaraang araw, nagkaroon po ng open bycam, no? Alam ninyo, pag open bycam, ito po ay kauna-unahan. Parang pagkakaalam ko kauna-unahan sa kasaysayan na ang bicameral conference na kung saan binubuo ng representante ng Senado at representante ng House of Representatives, no? Upang talakayin, himay-himayin, pag-aralan at ipasa ang taunang pondo 2026. Nagets po ninyo? So yun po yung pagkakataon na isa pinal, no? Bago pirmahan ng ating Pangulo ang General Appropriation Bill. Alam niyo naman po ang proseso ng ating pondo. From the National Expenditure Program, bababa po yan sa committee level, then dadaan po sa plenary, masusing scrutiny, masusing tanungan po yan, at bago maipasa ang pondo. Dahil dadaan po yan sa General Appropriation Bill, bago magiging General Appropriation Act, kapag napirmahan na po ng Presidente. So kahapon, ng nakaraang araw, nangyari ang makasaysayan na pag-uusap ng ng kapulungan ng Pilipinas. Ang mababang kapulungan at ang mataas na kapulungan. Ang Senado at saka ang House of Representatives. Tinatalakay kung papaano po himayin, pag-aralan, ipasa, bawasan o kung ano-ano pa man ang pondo na ipapasa this 2026. So ito si Aimee, tralala, alinganga, tanga. Bahala ka man kung nanonood ka, pero ako bilang ordinaryong tao, naiipokrituhan ako sa mga gesture mo. Hindi ko gusto yung mga action mo na parang nakamenos ka sa mga kasamahan mo doon, parang you underestimated. Man ikaw, Aimee, kung hindi ka naman napakaubod ng bobo at tanga, gumaya ka sa mga Duterte, at saka mga Duterte diehard supporters na ginagamit mo at nanggagamit din sa'yo, may schedule po yan. May schedule po. Ibig sabihin, hindi lang kayo pumunta doon na wala pong tinatawag na order of business. Naintindihan po ninyo? 191 viewers, maraming salamat sa inyo. Di ba? May order po yan. Nakalatag po ang schedule. Paano ikaw, babaita ka, na mapait ang puso mo, wala kang ibang ginawa, kundi parang sisirain mo na yung administration ng kapatid mo, nag-e-epal ka. Hindi ka makahintay. Iba po na mga department ang binubusisi ang pondo. Tapos sabihin mo, wala pong pondo ang Department of Public Works and Highway. Alinga nga. Paano po walang pondo? Naintindihan namin, ako naintindihan ko kung saan ka nang galing, pero parang ubod ka naman ng tanga. May schedule. Naka-order po yan. O di ngayon, sinupalpal ka ni Senator Gwen Gatchalian. Dahil po sa kaipalan mo, nagmukha ka tuloy tanga. Can you imagine that? Even though the ordinary person watching you in the open bycam know what is really your intention. Parang gusto mong ipahiya. Di ba? Nakakagago ka na eh. Hindi ka naman tanga, nakapag-aral ka naman, alam mo naman kung ano po yung mga sequence pag magkakaroon po ng ganyang klaseng mga usapin. Gusto mo lang ipamukha sa taong bayan, nakaduda-duda pa rin ang pondo ng Department of Public Works and Highway. Hindi mo ba naisip, bigyan ko po ng idea itong ating mga kababayan. Bago po umakyat sa bycam yan, napag-usapan na po yan sa plenary. Napag-usapan na po yan sa committee level. Tapos, nasaan po dito? Parang pinamukha na, parang ginawa niyang gago, pinamukha niyang gago ang chairman ng Committee on Appropriation or Finance sa Senado, nakasamahan niya. Yun ang totoo doon. Yun talaga yung gusto ni Aimee. Magbida-bidahan siya ba? Magbida-bidahan. Parang nasa ganun, okay, sige, for transparency, for accountability, hinayupak na style yan ng trapo na politician na katulad mo. Hindi po maganda yun. Dapat, binigyan mo muna ng pagkakataon ang chairman. Huwag kang mag-una-una, pwede ba yun na hindi pag-usapan ang pondo ng lahat ng ahensya ng gobyerno? Pinamukha kasi ni Aimee,
ganito po yung gusto ni Amy na mangyari. Maniwala yung taong bayan na itinago o sinadyang hindi pag-usapan ang pondo ng Department of Public Works and Highway. Para ngayon, pagdududahan naman itong ipapasa na 2026 budget. O, di ba? So yun po ang topic natin ngayon ay ipaalam sa taong bayan na dapat itong si Amy, tigilan mo na day ang magpapaepal. Hindi ka magtatagumpay para i-intimidate ang mga kasamahan mo. Alin nga ka ba? Bago po pumunta yan sa BICAM, nakalatag na po yan lahat-lahat, including yung pondo ng Department of Public Works and Highways na sinasabi mo. Nagiging masama kasi yung impresyon eh. Alam mo, sa totoo lang, kung mababa yung pag-unawa mo, parang kampihan mo si Amy, pero nakalimutan ni Amy na may chairman. Oh, yung parang minaliit ni Amy yung kakayahan parang minaliit ni Amy yung kakayahan ni Senator Gwen Gatchalian or Sherwin Gatchalian. Tama? Oh, comment down below. Diba? 256 viewers. Ang reason talaga kung bakit ganon ang actuation ni Amy para ipahiya, no? Ipahiya ang chairman. O ngayon nasupalpal. O nagtanong siya ngayong araw. O bakit hindi makikita yung budget ng Department of Public Works? Alangan mo unahin, may mga nakapila. Alin nga ka ba? Problema naman talaga. O tingnan mo ngayon, kahit mga DDS nagalit sa'yo. O dahil sa pag-iipal mo. Mayroong order po yan. Hindi po pwede mag-prepare ka lang ng minutes ng program. O ngayon, na-insulto actually malaking insulto yun kay Senator Gatchalian. Kung ako po ang mag-analyze, napakalaking insulto yung ginawa ni Amy doon po sa Open BICAM. Na-question niya, bakit hindi niya makita ang budget ng Department of Public Works and Highways. Parang pinapalabas niya na hindi or ayaw ipakita. Ayaw pag-usapan. No? Parang basta-basta na lang, ipasa na lang. Parang ganun yung gustong mangyari. 'Di ba? Music, stories, yun ang gustong ipalabas ni Amy. Kaya nagmukha siyang bruha doon eh. Tingnan mo yung mga galaw-galaw na mga bibig niya, galaw-galaw yung mga mata niya. Maldita. Pero nung isampalin yan siya ng katotohanan, napahiya lalo yan. Oh, ako ha, sa totoo lang, malaking insulto yun sa chairman. Malaking insulto yan sa chairman. Mga kamunting tinig. Yung ginawa, mga kabinggador. Oh, nagpakita si Amy ng pagiging maldita niya, istrokata, hipokrita. Oh, pwede ba yung itago mo ang schedule kinabukasan pa? So inunahan niya. Okay sana kung parang pinamukha ni Amy na sinadyang tinago ng committee yung pondo ng Department of Public Works and Highways. So correct, pasaway. Diba? Maldita. Tralala talaga. Alam mo, pag tumakbo ito sa susunod na eleksyon, wala na yan eh. Actually, pabida-bida talaga. Nakakahiya. Nakakahiya. Pag-usapan lahat yun. Lahat pwede ba yun? Ipasa na lang sa BICAM na hindi po pinag-uusapan. Anong gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Malinis na pondo. Dapat, bago sabihin ni Amy na, bakit wala dito ang pondo ng Department of Public Works and Highways? I-reconcile lang naman eh. O, hinihintay niya yung report. Bakit daw wala doon? Not necessarily na ilagay mo dyan. Kasi hindi pa nga po schedule. Kung anong department, halimbawa, nakasalang ka, anong department ang pag-uusapan? Anong department ang pag-uusapan? Huwag mong isali yung department na hindi pa pinag-uusapan yung pondo. Kasi magkakaroon lang po yan ng tinatawag na kaguluhan. No? Nagkakaroon po ng diversion, yung ida-divert yung usapan. Kung ano yung ahensya na nakasalang sa BICAM, sa pondo, yun lang po ang pondo nila ang pag-uusapan. Tama yung sagot ni Senator Gatchalian. Bukas pa po, disagreeing provision. Bakit tinahanap mo yung disagreeing provision? Inasa BICAM na nga kayo. Tralala ka naman talaga siguro.
Pabida-bida talaga tong makaduterting senadora na ito na manggagamit. O, hindi niya naintindihan na sa sobrang talino niya, ginagago na siya ng mga Duterte. Kung ikaw, matino ka na senador, huwag mong ipahiya yung kasama mo na alam mo na gumagawa po ng kanyang trabaho. May chairman kayo. Pabida-bida ka eh. Dapat yung itanong mo lang kung ano po yung ahensya na nakasalang dyan. Pang-usapan, yung mga disagreeing provisions ng, for example, nung nakaraan, nung time na nag-question siya, ang pinag-usapan po doon, mga TESDA, Commission on Higher Education, kung ano-ano pang mga ahensya. Bakit ka tatalon doon sa Department of Public Works and Highway, hindi pa po pwede pag-usapan kasi kinabukasan pa yun. Tralala ka ba? Ha? Nag-aral ka ba ng pagiging hindi bastos? Yung galaw-galaw mo parang yung lieg niya, ginagalaw niya, yung mata niya. 'Di ba? Kung pwede lang sabihang gaga talaga, as in, sorry nagmamagaling. Huwag kang masyadong magmamagaling. 'Di ba? Hindi pwede yung magmagaling ka lang sa lahat ng bagay. Dapat matuto kang maghintay kay membro ka lang, may chairman kayo. Ang ginawa mo, pinahiya mo yung chairman mo, lumalabas tuloy sa mga alingangan ninyo ng mga DDS ng mga alipores, nagsadyang tinago ni Gatchalian yung disagreeing provision pagdating po sa pondo ng Department of Public Works and Highway. Minasama mo ang imahe ni Gatchalian doon. O hindi po yun tama. Ang tama dapat ganon is hintayin mo. Kung halimbawa schedule na ng Department of Public Works and Highways, pag-usapan yung kanilang pondo, dagdagan ba, i-retain ba, o i-consider ba yung dinagdag o tinaas na dagdag ng House of Representatives. So yun lang dapat pag-usapan sa tama o sa takdang panahon. Hindi na magpabida-bida ka, wala pa sa lugar. O, dapat tanungin mo si Bato kung saan nagtago. Open by cam ngayon. Ikaw talaga, Aimee, sa totoo lang, matanda ka na, pero ang tagal mo na dyan sa gobyerno, bobo ka pa rin. Ang tagal mo na sa gobyerno, bastos ka pa rin. Kabastusan yun. Sir Glenn, o Bingador, bakit ka magagalit kay Aimee? Tama naman yung ginawa niya. Tama sa inyong mga uplok kayo eh. Mali yun. Maling-mali yun. Tama? Sino ngayon sa inyo dito ang nagustuhan ang ginawa ni Aimee? Tinitingnan nga siya ni Tulfo eh. Magpabida-bida ka pa, mali pa. Tapos, pagtawanan ka sa social media, magagalit kayo. Diba? Hindi po maganda yon. Dapat, isipin ninyo na may procedure. Okay? Alam mo, grandstanding ka talaga eh. Tama na yung pasikat mo. Diba? Ipal ka masyado. Sa lahat ng senador, ikaw lang ang nag-question na nawawala yung disagreeing provisions dahil pabida-bida kang alingangakang senadora ka. Hayop sa katangahan nito, ipapahiya niya pa yung... Parang, alam mo, sa totoo lang, if I am going to analyze further the actions of Aimee, she is trying to steal the spotlight. Kasi naka-open eh. Para sabihin na pro-transparency kami. Pero pinahiya mo ang grupo mo. Nagtanong ka na nawawala, parang sinasabi mo, buti na lang kung nakakaintindi yung tao. Pero kung hindi nakakaintindi, sabihin na parang sinadyang itago ang pundo ng Department of Public Works and Highway. Alingangang Aimee, alam nating lahat yan na nagbabantay ang taong bayan, even do ang Pangulo. Dahil ang pundo ng Department of Public Works and Highway sa pamamagitan ng infrastructure program, yan ang nag-open ng Pandora's box ng katiwalian sa gobyerno. At walang ibang lumaban dyan kundi ang kapatid mo, ang Pangulong Bongbong Marcos. Noong panahon na hindi po nagsalita tungkol po sa katiwalian sa ilalim ng Department of Public Works and Highway, ikaw na alingangakang senadora ka, wala kang sinabi, wala kang mga press conference na ginawa, hindi mo tinulerate ang mga kasakiman ng tao dyan sa Department of Public Works and Highway. Tapos ngayon magpabida-bida kang animalis purgatorio santisimaris ka. May gawin kitang calamaris. Anong ikinakagalit mo kung wala pa yung disagreeing provisions ng tungkol po sa Department of Public Works and Highways budget? Hindi pa yung nakasalang. Hindi pa po yan ang ano ito? First come, first serve. Inuuna po yan.
Halimaw ka sa pagkabastos ka nga pagkasenadora ka. Diba? Iniintindi na nga lang yung pambubotox mo. Sana punta na yung usapan natin. Hindi ganon. Huwag mong ipahiya. At ikaw dapat matuto kang lumugar. Sa lugar yung ginagawa mo eh. Diba? Paano ka naging senador kung ganyan ang mentalidad mo? Personalan masyado yung dating mo, paepal ka dahil naka-open by cam. O, ganon. Ha? Naka-open by cam. Isipin mo yan dahil naka-open by cam, lahat nakatutok, magpa-epal ka. Eh wala ka naman sa lugar. Di ba? Binastos mo ang chairman. O, ngayon, tingnan mo, 519, maraming salamat sa inyo. Sabihin nyo sa akin kung mali ako sa mga pinagsasabi ko dito tungkol po sa kagarapalan at kakapalan ng muka ng epal at pabida-bida na Aimee na ito. Kaya alam mo, bakit ka hindi nirerespeto ngayon ng sambayanang Pilipino, Aimee, including yung mga DDS, wala kang suporta sa mga DDS dahil ginamit mo ang mga Duterte diehard supporters sa sarili mong pamumulitika. Ngayon dapat, kung may utak ka at may isip ka, huwag ka masyado magpabida-bida porket naka-open, porket naka-televise. Sasabihin mo, or for the transparency kami. Bakit? Ikaw lang ba yung nagbabantay ng transparency dyan sa Senado at saka sa Kongreso? Oh? Mabuti na lang professional pa si Gatchalian nagsagot. Kung ako, sasabihin ko, ikaw, Senadora Aimee, pabida-bida ka, maghintay ka muna. Alangan na mag-discuss tayo dito ng budget ng Department of Public Works and Highway. Nasa TESDA pa lang tayo, nasa CHED pa lang tayo, nasa ganito pa lang tayo na ahensya. Pwede ba itiko mo yung bibig mo kung wala kang ibang sasabihin? O makinig ka na lang, manood ka na lang. Huwag kang magpabida. Ako ang chairman dito. Ako ang nakakaalam. Mabuti na lang, hindi ako si Senador Gatchalian. Kung ako po ay si Senator Gatchalian at saka si Congressman Swansing, kasi parang gustong pag-awayin ni Aimee ang House of Representatives at ang Senado doon po sa kanyang version ng pagtralala. Di ba? O, kaya nga, tinagurian kang dakilang pabida-bida, tinagurian kang dakilang paipokrito-ipokrito. Pasalamat ka, hindi kami senador. Kung ako siguro senador, yung parliamentary courtesy, hindi ko i-apply sa'yo. Sabi nga ng viewers natin, bobo ka. Oh, sabi nga ng iba, nahawa ka kay Bestie. Yan ang impluwensya ni Bestie mo sa'yo. Oh, hindi ka nag-iisip. Oh, pasalamat ka, mabait itong si Gwen Gatchalian.